From Davao to The Hague, Netherlands, nagkasa ng kilos protesta ang mga taga-suporta ni FPRRD. Bukod sa panagutin ang mga umano'y korap na opisyal, gusto nilang mapauwi na ang dating Pangulo at magbitiw na sa pwesto, si PBBM. Narito ang agenda report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Rain or shine, hindi pa rin natitinag yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan ginaganap ang isang programa dito po sa Laan van Regan sa The Hague, Netherlands bilang pakikisa sa nagaganap na malawakang kilos protesta sa Pilipinas. Humigit kumulang sa 500 supporters ang nakilahok sa ikatlong araw ng isinasagawang Convergence Day towards camaraderie, freedom and justice. Ito ay pinangunahan ng DDS Europe at Maisog International mula sa Europa, Amerika, United Kingdom, Canada, Indonesia at Pilipinas. Ang tatlong araw na event ay sinimulan sa prayer rally araw ng Biyernes at sinundan ito ng Freedom March sa araw ng Sabado at Convergence Day nitong Linggo. It was really overwhelming and we appreciate the support for this project, which is not only to bring Tatay Digong home but to save our country from its downfall. Iisa lang ay sinisigaw ng mga rallyista ang magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang madali ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na 6 na buwan nang nakadetain sa ICC Detention Center sa kaso na isinampa sa kanya na AJK at Crime Against Humanity. Panauhin din sa okasyon ng dating may bahay ni FPRRD na si Elizabeth Zimmerman at ilang mga kilalang politician, abogado na tumayong panelist na magbibigay ng kani-kanilang saloobin at sasagot sa mga katanungan ng mga dumalo hinggil sa nangyayaring problema sa Pilipinas. Naroon din ang dating Press Secretary Atty. Trixie Cruz Angeles at ang dating PACC Commissioner Atty. J.B. Henlo Jr. na nagbigay din ng kanilang saloobin sa talamak na korupsyon sa Pilipinas, lalong-lalo na sa flood control project. Nakita natin na bakit lumala yung mga baha despite the fact na bilyon-bilyon yung mga proyekto sa flood control. Ayon naman kay Atty. Trixie, dapat daw sa simula pa lang noong 2024 ay napigilan na ni PBBM ang nangyayaring nagiging ugat ng korupsyon sa kanyang administrasyon. I think it's lip service because bakit 3 taon niya nagawa ito? Bakit nakikita na natin 2024 with an 800 billion ayuda budget? Ayon sa isang British vlogger na diehard supporter ni FPRRD, hindi na raw katanggap-tanggap ang nangyayaring korupsyon sa Pilipinas, lalong-lalo na sa usapin ng flood control project. There's a lot going on, isn't there? You know, I can't help but be upset, concerned, disgusted about the level of corruption, you know. Nagsimula ang outdoor program ganap na alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon at nagtapos ito sa isang indoor salo-salo ng alas 12 ng hating gabi. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.